Use this kung meron kang barbicide para ma-clean mo ng maayos. Pero much better kung ito. Ayan. So, bago natin siya i-lash bath, check muna natin kung meron bang mga residue dyan, kung natanggal nyo na yung check nyo muna kung baka may infection, may sugat, mga analyze na natin sa client. Let's do the lash bath. Pwede nyo itong ilagay sa sa tissue or pero mas makatipid kayo kung direct nyo na siya, okay? Ang lash bath lang naman natin, right amount lang, okay? Ang lash shampoo. So, kailangan circular motion at magaan lang dapat yung kamay natin, no? Check natin kung mayroong mga bulbul dyan. Ganyan. This one is disposable, so much better kung okay, so na-notice na natin na wala na. Ay, mapala kung ano dito. Yung basura ka. Hindi use a cotton pads to remove. Ganito yung proper way yung paghawak ng cotton pads to remove. Yung ginagamit, sinasabi nyo sa akin na water. You can use that also, yung bottle. And then, ganon nyo lang ng konti si client para yung water hindi mapunta sa tenga niya. So, kailangan may nakaalalay ka dito na tissue or pads. Pag binuhos mo dito yung water, so, pag ano ng punta niya. Okay? Pero kung wala pa naman nun, okay lang naman use this cotton. Then, tapon na agad. Okay? Okay. Kailangan ng water na. Kunyari, naglagay na lang ako ng water, ha? Akong water na dala. So, kailangan nyo siyang i-rinse ng water. So, kapag ka na-check nyo na wala Anong water, ma'am? Distilled? Gano'n? Yeah, distilled. Pwede rin naman. Pwede Kung may budget, cotton, kung may budget, micellar water, pwede. Pwede rin yun. Yeah, Okay. Kung ano. So, if okay na siya, we can, huwag kayong manghinayang sa tissue, sa cotton pads, kailangan ma-clean nyo siya ng maayos. Usually, nakakadamit ako niyan 2 to 3 bago nyo ma-clean. Okay, next thing naman is magmamapping tayo. So, kailangan muna natin siya actually, babatakin natin tong ni client dito, no, para makita natin yung ilalim. So, application niya. Kailangan natabunan yung mga yung buhok sa ilalim. Tingnan natin si client. Mas prepare ko nga nakagis. Dula, mapping. So, ito yung sabi nyo na red line. Pwedeng hindi yan sundin kasi hindi naman yan accurate talaga. Kaya gagawa ka ng sarili mo pattern. So, ganyan. So, kailangan ko pala talaga may ganun? Usually, sinusulat nila dito. Kasi, mas prepare ko may paper kasi nabubura dito. Lalo pag nagluha na si client, mabubura yan. So, mas okay itong may ganito kang paper. So, every procedure po may ganun ba? Yes. So, ayan. Kailangan mo lang ng ballpen. Ballpen naman. Walang problema. So, I think gagawa ko na super classic nga tayo. Bigyan mo lang siya ng ganyan. So, hindi naman din accurate na pantay-pantay, pero isipin mo na lang na yun yung length ng kanyang eyelashes. Start tayo sa 9, 10, 11, 11 ulit. 5, 10, 9. Okay, sa kabila, ganun din.
sa 9, 10, 11. Yung number Ginawa ma'am, ko lang yun siya yung 11. Yun length yung or length. yung Length. length. Yes. Paano naman pag gusto ng client ng 8? Ng 8? Pwede. Start. Pwede. Pwede din. Depende nga yan sa ano ng tawag ko. Papakita ko. Pero 9 yung nilagay ko. So, kuha ka lang ng... Teka, bago pala. I-add mo po ng At least 3. 3 sa regular length Sa regular niya. length. Okay. So, ito yung sasabi ko, ring. Mas maganda, may nabibili na na ganito yung ring na, ito dinikit ko lang kasi lahat available ngayon ng Nakita regular. ko ganyan sa Tero. Remo? Oo. So, ang proper ginagamit, proper handling niyan ay dapat hindi ka nakadagan sa client o ganyan, hindi ganyan. So, dapat magaan lang. Sa paghanap naman ng strands, ayan. So, may makikita kang dapat isa lang siya dun. No? Then, topper, ano pa lang yan topper hole. Itong ating strands, merong nabibili na para siyang patch. Huwag din nilalagay dito sa noo ng client. May nakikita ko gano'n, nilalagay sa noo. Gagawin yun. Okay? Pwede nga po blue, nakita ko sa Facebook. Oo. Yes, sa loob. Oo, yung ginagawa yun. Ako usually nilalagay ko dito. Favorite brand ko po yan, Ross. Oh. Tsaka ano to, lightweight. So ako nilagay ko dyan, pero kapag ka meron talaga akong patching, wala lang dito, hindi ko nadala. So pwede kong ilagay dyan, at least nasa skin mo, hindi sa skin ni client. No? So lagyan muna natin ng glue. Bigay ka ako. Bigyan ako. Shape ng glue ganito ka. Hindi ginaganon. Dito siya nilalagay sa gitna. Ang half na yun. Hindi doon sa gilid. Sige lang ako. Okay. So, balik tayo din sa process. Kailangan kumuha ka muna. One lang Huwag sa dulong-dulo. Kailangan nandito lang sa gitna. Sobrang nipis pala nitong dose mo. Wait lang. Ito, 0.20. Makikita mo. So, medyo mas makapal to. Ito yung mga pang-plastic. Ayan, kailangan. Pang-plastic. Simula natin. Walang tayo ng isa. Mahirap kasi pagsabayin na nakaipit ka dun tapos saka ka palang kukuha. Kuha na Ano ka? Kumuha ka na. Pero ikaw, kung depende sa'yo, ayan, may nakuha ako, no? So, kailangan mo munang i-isolate. Hanap ka. 9 to, di ba? Yung kinuha ko. So, dito ako sa 9 na area. Dito ako dapat kukuha. Huwag kayong malito na kumuha kayo ng 9 yung number dito. Tapos dito nyo ilalagay sa 11. So kung ano po number dito, yun yung number na Yes, ilalagay yes. doon. So, ayan. Huwag ka naka-isolate na ganyan. Kuha ka ng glue. Ang pagkuha ng glue, hindi pa ganun Dapat sa gitna lang. Itatak lang po. Kung may sobrang konti, pwede mong gamitin to. Ganun. So, i-apply mo lang siya 1 mm. Sorry. Kapi ako, di ba? Dapat pala hindi ka talaga manginginig. Wala na siya. So, itong process na to, pag na-master nyo yan, magagawa nyo natin.
Madaling matuyo itong gulo namin. Mahirap mawawala na ng glue. Ayan. So, hold nyo lang 1 to 3 seconds bago nyo siya iwanan. Okay. So, lipat ka naman dito sa kabilang side. Huwag mo siyang didikitan kasi nandun yung magiging stick talaga na siya. So, lipat tayo. Kuha ka ng ibang Ibang number. Ibang number. So, pwede pa lang, no? Hindi mo na lagay Oo, pwede mo nalagay dito. Pero konti-konti lang. Hindi mo siya mabubulok. Kasi pag Ay, hindi, kabilog- hindi ko siya pwedeng hatian lang ganyan. pwede naman din. Kung hahatiin. Mm. Pero para, mahirap kasi, pangit ang tignan. Pero kung Isa-isa, ganyan. Isa-isa, okay lang din naman. Yung iba kasi kung bumibili ng extra gato, nililipat nila. Nagsasama-sama na nila yung line. Oo, para pag Dali na lang. kunin mo na lang. Pero may mabibili ka naman, halimbawa kung gusto mo 10 lang. 10 lang lahat. Okay? So, ganun yung proper isolation. So, kapag kumuha ka, pag 11 lang, yung 11 naman ang kukunin mo dito. Okay? So, after that, dito mo tayo mag-focus sa classic. Mamaya ako sa inyo gagawin yung fanning. Kasi madali lang yung pag nagawa niyo yung classic. Okay? Kaya na mag-start? Sige. Ito ma'am, basta yung 9, 10, 14, yan talaga classic lang siya. Pwede ba bago yan? Mm. Ganyan lang yung normal na mapping. 9, 10, 11, 10. Depende sa gusto mo nga. Halimbawa, kung ang client mo sobrang iksi naman ng pilik mata niya, gusto niya lang mag-start sa 7, 8, 9, 10. Okay, so depende sa... Depende sa... Ang classic lang kasi, ito yung nagbibigay ng parang natural mostly. Pag sinabi mo classic, natural lang. Sinabi mo Russian gold, ginagamitan natin ng So yung numbering pala niyan, depende sa'yo. Oo. Okay. At depende sa client. Okay. So, kung magkakasundo kayo, kailangan mo i-showcase sa kanya itong mga ganito. Mm. So, halimbawa, syempre mag-a-assess ka sa client. Pakita, ma'am, ito yung haba ng ikakabit ko sa'yo. So, ang suggestion ko, kung bago lang si client magpapalagay ng extension, 9 to 10 to 12. 9 to 10. Ang ano nila, ano ito? Yung extension na parang okay lang, Natural lang. lang tignan. Pero pag sinabi mo ng 13, 14, 15 Mahaba yan, na masyado. mahaba na yan. Parang may iba na itsura Okay. talaga niya. As in, kasi ang normal lashes natin Asian. Sa kalala na maliit mata. Okay. Pag Asia, ayan, ganun lang. So 9, 10 lang. 11. Sige. I-practice natin doon sa inyo. Check ko kung